So ngayon, mga kababayan, no? So with all the respect sa mga DDS and without much ado, ladies and gentlemen, no? So eto na, diretso tayo sa topic habang 3 minutes pa lang tayo. So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan. According po ito, mga kababayan, sa interview ni Corina Sanchez, no? Sa interview niya kay dating ombudsman, no, Conchita Morales, no, or Conchita Carpio Morales, na ito daw PDAF ni Joel Villanueva ay walang pinagkaiba sa confidential fund ni Sara. So ito daw sa PDAF ni Joel, may mga tao daw ditong sinusulat pero peke. 'Di ba? Oo. Peke ang mga pangalan. Doon naman kay Sara, kung naalala ninyo, nandun si Mary Chris Piatos, nandyan si Kukoy Villamin, si Ricardo Owishi, ano pa yun, Nagaraya, meron pang Fiona, meron pang Angel Jokno at Marian Rivera tapos meron pang meron pang Dudong Bungal, Dudong Barok, ikaw, tanungin kita mga kababayan, tanungin ko kayo, ang pangalan nyo Dudong Bungal, gagraduate ka sa paaralan, tatawagin ka Dudong Bungal, first honor, putang una. Kahit sabihin mong first honor or valedictorian ka dyan, hindi ako akyat ng stage. Pangalan mo Dudong, apelido mo Bungal. 'Di ba? Tanga, bully ang abutin mo dun. Ewan ko kung papasok ka pa sa school kung puro ganyan. 'Di ba? Ang aabutin mo sa pangalan na yan. So ngayon, mga kababayan, 'di ba? Ito po, no, pakinggan natin. At ngayon, handa na ba kayo sa Ma'am Almalay ko, hello po. At abogado? Naging Associate Justice din sa Supreme Court at palabang ombudsman na pinapalagot ang mga may kasalanan, lalo na pagdating sa korupsyon ng pondo ng bayan. Ang The Legend, Nax. Ito po mga kababayan, dito muna tayo sa isa, medyo short term. Ito po, pakinggan ninyo. Nagsalita na si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pagbaliktad ng kanyang naunang desisyon na kasuhan si Senator Joel Villanueva sa pork barrel scam. Naharap noon sa administrative at criminal charges si Villanueva dahil sa paglustay umano ng kanyang pork funds. Sa eksklusibong palayan ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Sinabi ni Morales na hindi pinadaan sa kanya ang motion for reconsideration sa kaso at ito raw ay inupuan ng isang attorney Alan Ramos hanggang sa baliktarin na ni dating Ombudsman Samuel Martires. Nako, Martires! Let's go into a specific case, that of Senator Joel Villanueva. Naabutan po ba ninyo ito, yung kaso ni ngayong Senator Joel Villanueva? Oh yes, in fact I was the one who faulted him administratively and filed a criminal case against him. Nako! Really based on what you think? Yes, on the evidence. What was the most damning evidence there? Well, because I could see that the alleged documents presented were proven to be fraudulent. Fraudulent. So I faulted him administratively and criminally. Patay. So meaning inimbento yung Administratively. dokumento, forged? Oh yes. And criminally. The documents in support of all the alleged expenses that emanated from his PDAF were fraudulent because it turned out that the people who issued the documents never were found to be existent. Kita nyo, mga kababayan? Sa madaling salita, yung mga tao na nandun sa dokumento nakalagay, hindi existent. Hindi nakikita. So sa madaling salita, peke rin. Katulad niyan, kay Sara Duterte. Ang sabi, yung mga tumatanggap o mga beneficiary sa kanyang confidential fund, yung mga tumatanggap, yung mga kumukuha, ay mga may pangalan. Pero nung i-check ito ng Quadcom o ng Congress, doon sa mga pangalan, sa 1,000 kapangalan, 400 plus hindi totoo. Ayan na nga, mga kababayan. So doon nangyari sa FIDAP ni Joel, yung mga taong nakalagay doon, puro guni-guni lang. So,
meron nga tayong mga kasabihan, mga kababayan, na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tapos meron pang isa, same feathers flocks together. Diba? Nako, mga kababayan. Dito tayo ngayon, mga kababayan, nagbibase na sabihin, ayos-ayusin daw ang paninira, putang ina, hindi na kailangan siraan to. Sirang-sira na si Sarah. Di ba? Example na lang siya. Hindi naman natin ni-example kung hindi katulad. Di ba? Sa ano ni Sarah itong nangyari. Ito pa, mga kababayan. Bukod dyan, dito tayo kay Corina. Mismong interview, medyo mahaba-haba ito. At ngayon, handa na ba kayo sa matapang na hukom at abogado? Naging Associate Justice din sa Supreme Court at palabang ombudsman na pinapanagot ang mga may kasalanan, lalo na pagdating sa korupsyon ng pondo ng bayan. Ang the legend, the strong woman, the Dragon Lady of Justice, Ayan. ang kagalang-galang na si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayan Maraming na. salamat sa inyong panahon, ma'am. Ayan. So sa mga panahon po ngayon, nabanggit nyo sa akin kanina, hindi na kayo nanonood ng television. Bakit Yes, po? I don't. You know, I find Mama it Ritis too Mos, nahilo po. toxic. Magnanakaw dito, newly discovered pagnanakaw doon. So, you know, it has become a way of life for some government officials na nainis na ako, you know. So parang wag. At saka ito pa, mga kababayan, bago natin ipagpatuloy yan, nagtataka din po itong si Conchita Morales na bakit na-dismiss ang kaso na malakas naman ang ebidensya. At nagulat din daw siya na pati siya, hindi niya alam na dismiss na pala. Diba? So, sino ba ang nag-dismiss? Yung ombudsman. Sino ba yung ombudsman? Si Martires. Diba? Huwag na lang manood. Pwera na lang kung may magkukwento po sa inyo. Oh yes, when someone calls me, Chichit, panoorin mo. So, you know, that breaks my curiosity. So I watch. So are you shocked? Well, many would say they're devastated. I mean, I think that's a little more articulate. But how do you feel about all the discoveries now coming out? Yeah, it's so unnerving because I had thought that for all the chances that we had tried to temper the greed of politicians and their cohorts, Diba? it did not abate. It became worse. O, diba? So, nakakainis. So from your time as ombudsman during the term of Aquino administration, Yes. Aquino, eh? And it segued to the term of Right. Duterte. Do you ever make comparisons in your head? Sino ba yung ombudsman na hinatira ni Madriaga sa parking lot? Time po ni Martires yun, Sir Arnold. 'Di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, medyo mahaba-haba po tong interview ni Corina kay Justice dati, Conchita. So, tayo na lang mag-react, no? Actually, narinig nyo naman kanina. Sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, noong panahon ni Digong, mga kababayan, wala po talagang kurap na nahuli. Wala din pong kurap na nakulong. Kasi bakit? Lahat po yun kontrolado ni Digong. Naalala nyo ba mga kababayan na ang COA magbibigay ng report? Alam nyo sabi ni Digong? Saan yung COA? Ihulog nyo sa hagdan para hindi makapag-report. 'Di ba? Uso na kay Digong yan noon mga kababayan na kapag may kumontra sa kanya, either taniman ka ng droga, ipadampot ka, ipatukhang ka, tapos may magwi-witness laban sa'yo na magpakita lang ng picture na magkasama kayo sa isang picture tapos siya na yung magwi-witness. Tapos ngayon, nakugulat ka mga kababayan na nandyan naman si Madriaga kasama si Sarah, sasabihin nila, kung picture lang pala ang basihan para mapakulong ang tao, edi magpa-picture na lang din pala ako sa mga sikat tapos sasabihin ako yung witness. Edi ba yan ang ginawa ni Digong noon? Magpa-picture ka sa ganito tapos pag nakita na kung sino yung nasa picture, o pipilitin nilang pauwiin tapos pasalitain, push finger to that man or woman para maidiin. Katulad kay Laila de Lima,
Anong ginawa nila kay Laila de Lima? Mga kababayan, si Kirwin Espinosa pinilit na gawing witness kasi pag hindi mag-witness, papatayin ang asawa kasi pinatay na ang tatay eh. 'Di ba? O, anong nangyari kay Jid Mabilog? Naalala ninyo si Jid Mabilog na pumunta ng Japan tapos sumakbo ng Amerika, hindi pinayagan ng Amerika, nasa Japan naglagi. Anong sabi? Tumawag ang krame. Pinapauwi. Tapos, kausapin daw ni Bato si Digong na sabihin si Jid Mabilog hindi drug lord. Kasi, pag umuwi siya sa krame, diretso, ituro daw ni Jid Mabilog na si Franklin Drilon or Senate President noon Franklin Drilon na ituro na drug lord pati si Marojas para may rason na makulong si Marojas at si Drilon. Kasi nga, ang nagturo, isang mayor. 'Di ba? O, sino ba si Jid Mabilog? Pinsan ni Drilon. So, kung papaniwalaan ng korte yun, na si Jid Mabilog mismo nagsabi, ipinsan niya si Drilon at sinabing drug lord si Drilon, makukulong si Drilon. Bakit? Magpinsan sila eh. Tapos ngayon mga kababayan, itong mga DDS, gigil na gigil ng paglabas ni Madriaga na ang sabi, kung picture lang ang basihan, bakit ganon? Eh bakit? Di ba yan ang ginawa ni Digong noon? Di ba? Picture lang. Eh, nakita ninyo si Sandra Cam? Tinuro niya si Laila de Lima? Kaibigan sila, tapos nilabas ni Sandra Cam yung 6 video ni Laila de Lima at ni Junel. Anong nangyari kay de Lima? 'Di ba? Tingnan niyo si Karandang. Deputy Ombudsman si Karandang. Nilabas niya ang salin ni Digong. Anong ginawa? Kinumpirma ni Bongo. Si Karandang pagkabukas tanggal na bilang deputy ng Ombudsman. Ganyan ang sakit ni Digong. At ito, isa pa. Ang COA magre-report na kung ano yung mga nagawa o ano yung mga nagastos, lahat ng sangay ng gobyerno. Anong sabi ni Digong? Asaan yung COA? Asaan yung COA? Ihulog nyo sa hagdan. Tagakuha dito. Ihulog mo na sa hagdanan pa rin. Hindi maka-report. Sino ang tagakuha dito? Ihulog mo na sa hagdanan pa rin. Hindi maka-report. Sino ang tagakuha dito? Kita nyo? Sino taga-kuha dito? Ihulog din na sa hagdanan para hindi na makareport. Yeah. Sabi ko sa inyo mga kababayan, walang pinagkaiba itong mga pangyayaring ito. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe po. Grabe itong mga controversial at mga lumalabas ngayon mga kababayan patungkol dito kay Joel Villanueva. At ito pa, bukod dyan, mga kababayan. Kasi, ang nangyari mga kababayan, dismiss na itong kaso ni Joel Villanueva. Diba? So, ngayon, ano bang magawa ni Conchita Morales? No? Dating ombudsman, Conchita Morales. Wala. Kasi bakit? Dismiss na. Pero, mga kababayan, katulad kay Pulong lang yan. Hindi porket patay na si Cabral, ay safe na si Pulong. Hindi po. Hindi po safe si Pulong kasi bago man si Cabral namatay, nagpakamatay, or hindi siya katawan ngayon, tumakas lang, ibang katawan yung tinapon, naka-record na sa Quadcom yan. In-interview na siya, umamin na siya, lahat ng mga inamin niya doon ay recorded yan sa Quadcom. Nasa taong bayan niya, nakatelevise yan, buong media, no? So, hindi safe si Pulong. Andun pa rin si Pulong, kinanta na ni Cabral yan. So ngayon mga kababayan, pagdating kay Joel Villanueva, makukulong pa ba si Joel o hindi? Tama yun, kailangan planchado maigi para di makalabas sa kulungan. Lahat ng kawatan, di ba? Buti nga sa kanya, mabuhay si Digong ng matagal para mapagbayaran lahat ng kabulastugan niya. Gusto ko nga, umabot 1,000 years old yan eh. Yung bumalik yung unang buhay ng mga dinosaur. Gusto ko yung ganun. So ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong, si Joel Villanueva ba makakasuhan? Pwede bang buhayin muli yung kaso niya? Sa pagkakaalam ko mga kababayan, hindi na po siya pwedeng buhayin muli. Kasi na-dismiss na siya dyan. Either, kung merong mag-file ulit ng ganyang kaso or ibang kaso. Pero pakinggan nyo si Boying Rimulya patungkol dito kay Joel kung safe na ba si Joel. Pakinggan ninyo ha. May parang ba para mahabol ito sa Senator Joel kung sakasakali? Actually, yan ang pinag-iisipan ko. Pero meron siyang extra cases pang parating. Itong sa flood control, sabit ka naman siya. And actually, may ano siya. Meron siyang possible indictment na parating. Oo, Sir Arnold. May parang ba para mahabol ito sa Senator Joel kung sakasakali?
Actually, yan ang pinag-iisipan ko. Pero meron siyang mga extra cases pang parating. Itong sa flood control, sabit na naman siya. And actually, may ano siya. Meron siyang possible indictment na parating dahil sa flood control. Di ba lang mapaparam? Alam nyo na, mga kababayan, kung ligtas man si Joel dyan sa kaso niya sa ombudsman dyan sa FIDAP, hindi siya ligtas dito sa flood control. May paparating, 'di ba? Oh, double jeopardy ba? Parang gano'n na nga.